Kung aso ang pag-uusapan, Labrador Retriever ang number 1 po para sa mga bata dahil sila pinaka-child-friendly. Kahit nilalamutan, pwede at hindi nagre-reklamo, hindi nangalaga. Pero paano naman kaya yung mga bata mahilig mag-alaga ng mga kakaibang pet? Exotic pets ang tawag sa mga hayop na di karaniwang inaalagaan sa bahay. May mga tao talagang mahilig mag-alaga ng mga ganitong uri ng hayop. At ng ilang pa mga animal lovers na naipakilala na namin sa inyo noon. Dahil hindi man cute o pangkaraniwan ang kanilang itsura, nagbibigay sepa na sila sa kanilang mag-alaga. Paano mo napunta to rito? Nakita ko na sa ilalim. Sa ilalim? Opo, dyan. Kuya Kim, sa akin po yan. Ito po si Tonyo. Tonyo. Parang yung daga mo, ha? Alam niyo ba na meron dalawang uri na daga? Mayroong black rat o ratus-ratus. Ito yung karaniwang pesting daga na nakikita natin sa ating mga tahanan. Kasi mga fooded rat dahil yung sa food sa kanyang likuran. Alam niyo ba na 18th century na magsimula mag-alaga at magparami ng daga ang tao para gamitin sa sport na kutawagin ay rat baiting kung saan pinapahabol sila sa mga aso. 19th century naman na silang i-domesticate at gawing pets. Bakit naman sa grabe tayo ng mga pwedeng alagaan, bakit naman daga ang paborito mong alaga? Kasi po, madaling alagaan ng daga. Bakit madaling alagaan ng daga? Dahil once a day mo lang papakainin. Bata pa lang si Renz, lumaki na siya kasama ang mga exotic pets sa kanilang bahay dahil ang buong pamilya niya ay talagang mahilig mag-alaga ng mga ito. Sa katunayan, nag-aalaga rin sila ng African Grey Parrot, Bearded Dragon, Snake Insect, Scorpion, Tarantula at iba't ibang uri ng ahas. Hindi lang kasi Renz takot sa mga exotic pets. Lalo na yung alaga ng Bearded Rat na pagising na kagad niya sa umaga, pupunta niya na kagad, papakanin, hanggang dumating sa punto na yung mga snakes ko, Bearded Dragons, pati yung mga ibang tarantula sa Scorpion, siya rin papakain sa kinakawan niya kanya. 2 years ago, na makaibigan ni Renz sa pag-aalaga ng hooded rats, nagregaluhan siya nito ng kanyang kuya. Sa ngayon, may 3 hooded rats na siyang inaalagaan. Para saan po ang balbas nyo sa tingin? Pansik siguro ganun. Panchiks? Ayun. Yeah! Parang antena po nila yan. Kung may mga gumagalaw sa paligid, nararamdaman po nila sa pamamagitan ng kanilang balbas. Dahil malabo ang mata ng mga daga, kanilang muscles na ubod ng sensitive ang ginagamit nila para makawa ang kanilang paligid. Kaya kahit tumakbo ng mabilis ang isang hooded rat, ay hindi ito nababangga. Alam niyo ba ng mga hooded rat ay kaya lumagoy na hanggang mga kalahating milya at kaya sumisid hanggang 100 feet at napag-aralan na kaya nila hindi humiga hanggang 15 minutes. Okay, at dahil kayo dapat tularan ng mga batang pareho dito sa commitment na pinapakita nito sa pag-alala ng mga pets, meron akong regalo sa inyo sa Kuya Kim. Meron ako mga t-shirt at mga laruan para sa inyo. Meron akong matalawin toy. Sino naman may gusto ng matalawin mo? At ito naman ay isang matalawin board game para sa inyo. Kids, thank you very much for joining us, ha? Basta itong mga bata to, tularan natin, kung mag-aalaga tayo ng pets, kinakailangan alagaan natin ang gusto. Pareho nakita natin mo.